Hello guys, good morning. July 4, 1936 pinanganak si Madir. So bukas, July 4, birthday niya. At 89 years old na po siya. Hanggang ngayon, wala siyang iniindang sakit. Wala siyang, ibig sabihin yung walang sakit, walang hypertension, walang high blood, walang walang problema sa sugar. Ang iniinda lang niya yung natural na katandaan ng isang tao, yung masasakit yung tuhod, yun lang. Ayan, happy birthday Madir. Mahal na mahal kita at sana humaba pa yung buhay mo. Yun ang wish ko. Mabuhay ka hanggang gusto mo, ika nga. At happy birthday na rin pala kay Ma'am Mardy Valdez. Birthday niya ngayon, July 3. Shoutout din kay Sir Lito na pumasyal kahapon sa bahay. Pag uwi ko, papasok ko yung sasakyan, bumubusina sa akin. At yun, hindi na sila pumasok sa bahay, nagpa-picture lang. Yan, shoutout po, pati sa misis niya. Shoutout din kay Aching Doris tsaka kay Kuya Jeng. Ayan, maraming salamat po. Ito na yung sitaw ng James Carl. Namumulaklak na. Sunod niyan bunga na. Kaya lang parang kulang sa parang lumiit yung talbos 89 years old guys, no? Parang tapos wala kang nararamdamang sakit. Walang sakit, walang parang ang sarap abutan ng ganong edad kahit 80 lang. So sa edad ko na to, ibig sabihin nasa lampas lang ng konti sa kalahatian ng buhay ko, di ba? Sarap. At si Madir po ay hindi nag-celebrate ng birthday. Pala ko siyang bilan ng bulaklak, pala ko siyang bilan ng cake. So magagalit sa akin yun. Pwede naman yun sa ibang araw, huwag mo lang itataon doon sa birthday niya. Tapos ni Daki ngayon nakakailang kaya. Ito na yung kay Daki So maganda yung epekto ng Morpea Ganda nung malusog yung tampok tsaka ang kinis. Yan lang ang ng talong. Hindi siya malakas sa pataba, pero sa gamot kailangan magastos siya sa gamot. Kailangan laging nakaschedule. Hindi ka pwedeng pumalya kasi yung mga bunga niya bagong labas. Pag di mo na isprayan ng 2 days, puro tusok na yan. Kaya alaga. Pero maganda naman walang tusok, walang masyadong tusok. Meron yung mga ganyan. Okay, halika na. Kaya tayo. Ano nyo? Ano sabi mo, makita mo to? Hindi ko na siya. Hindi, yung kahapon. Kala mo kinain ng aso. Oh yeah. Lolo mo ko eh. Kaya na. Ito na kahapon. Kain doon ako ng aso. Niniwala lang. Ba't tatlo lang itlog? Yeah. Ba't tatlo lang itlog? Pinandagdag ko lang niya. May paksyon naman. Okay. Tapi para sa atin pa. Ano nga? Yung paksiw na yan Sarap niya. Pag ang paksiw niluto mo ng hapon, kinabukasan mo kinain, mas masarap siya.
Oh. Surada. Hindi, wala masina. Ang tagatang isa. Ay, itlog yan. Mas masarap yung paksiw ah. Sila ang Mm. itlog. Itlog yan. Ay. Log, kaya ito Hindi rin. na. Gusto ko kasi. Ayoko na. Ay. Maging alerto po tayo sa malakas na ulan ngayong araw dahil po yan sa hanging habagat. Kabilang po sa mga apektado ay ang Metro Manila, Pangasinan, Zambales, Habagat. Ay, maulan. Papausok tayo. Nagtitingin-tingin ako sa ano na si Patrick. Nagtitingin-tingin ako sa online nung pampausok, yung ginagamit sa dengue. Maganda 'yun eh. Ano pa? Hindi mo na kailangan gumamit ng lason ng gamot para sa mga insekto maninira. Yung pausukan mo lang yan, aalis lahat. Naulan, napausok. Kumo si henyo ng ng ipa. Nako, malakas are. Mali yung pausok ni henyo pag ganun ng hangin palabas. Ay saldi, okay yan. Yan, mahusay na pantaboy yan. Kuya, maganda nga po. Ay, umaga po. Good morning. Tinitignan lang po namin yung lupa. Binibenta kasi. Yung terrain niya, kung paano po, malalim ang punto. Oo, yun yung malalim na. Yun yung sa gawing pispan. Opo. Bali yung lupa niya, hanggang dito sa may ano po, no, yung bakod na yan. No? Ngayon, mahogany na yan. Tapos, ang ganda din po sa Mogani. Oo. Hindi, yung mahogany na yun, nakapasok na sa kabila yun. Gawi pa dito ng konti, mga 1 metro siguro yung... So yung mahogany na yan sa kabila kabila yan. Oo. mga ilan po ito? Alam ko ito, simula doon sa may bahay na yun, 5 hektarya. Opo. Tapos meron siyang meron siyang 4 na hektarya na palayan. Iba po yun. Yung sinasabi nilang sa likod doon. Sabi kasi nila, hanggang dyan lang yung... Sa may irrigation na yan, sa dulo na yan. irrigation po yan. Yung dulo na yan. Kuya, lakarin namin na. Okay lang. Thank you, thank you. Dito, medyo malambot dyan. Diyan lang kayo sa gitna. Meron na namang tumitingin na buyer ng lupa. Kailangan natin isulit yung balag. Mga 1 taon, mga makakatatlong crop tayo dito. Pero mas mainam sana kung mas matagal. 2 years, sulit na sulit yung balag. Kasi pwede mong tamnan ng sitaw yan, ng talong, patola. Diba? Hindi lang 3 gamit kung makaka 2 years ka. Kasi yan ang pinakamalaking puhunan, yung balag. Kaya ako minsan nagdadalawang isip din ako dito sa farm to, sa Dream Farm. Pero inassure sa akin nung may-ari, sabi niya bago niya bayaran, papatapusin ko muna yung kontrata niya. Hindi natin masabi, malay natin, di ba, kung merong taong nabayaran na to, siyempre sa kanya na to, ibig sabihin pag-aari na niya, siya na magdi-decide dito, di ba? Hindi pa rin mawala sa isip ko yung ganong thought. Pero kung babayaran niya to, itong tanim namin for sale, for sale na yung tanim namin, kasama na yung lupa tsaka yung yung tanim. Siguro papayag na rin ako.
Kesa dun sa wala tayong makuha. Kesa sa walang bumalik. Ayun na sila, oh. Marami nang tumingin na buyer dito. Pang-anim na yata yan. Simula nung nakuha namin to. April, May, June, July. 4 na buwan pa lang. 6 na buyer na yung tumingin dyan, kasama yung Australiano. Hindi nila nagugustuhan kasi hindi pantay yung ano ng lupa. Ito pantay, ito mataas, pero doon yung talungan mababa yun. Tapos yung doon sa may bahay papunta rito sa fish pan, mababa siya. Kasi ang kwento dyan, noong araw hindi pa sementado yung kalsada dyan sa dike, na napigtas daw yung ilog. So dito dumaan yung tubig, kaya naghukay-hukay yung lupa. Mapapansin nyo yung alon. Kinukwento nga nila yung alon daw dyan napakataas. Halos gabahay na yung taas ng alon. Kaya yung gawin na yan, hukay yan. Tapos siguro doon dumaan sa may talungan yung tubig. Kaya mas malalim yun, mas mababa siya. Ito lang ang medyo mataas. So, ito lang ang habol ko, kaya ito yung binalaga namin. Pero sana hindi naman ganun. Basta matapos lang yung 1 year, okay na tayo dito. Bakas na yung ulan. Nakikapote ko. Hey. Lakas ng hangin. Yung in-order kong lagaring mahaba, hindi pa dumarating, 3 days na. Puputuli, sasangahan namin yung mahoganing nakikita ko doon, yung kagaya ng malakas ang hangin. Nakakatakot. O kung maghapon yung ulan na yan, pagkaganyan hindi tayo makakagalaw ng maayos. Pasingit-singit lang, pag tumigil, bira. Pag malakas ang ulan, silong. Nung kabataan ko, pagka ganyan, excited ka. Nung nakikipagtanim ako ng palay, yung lulusong ka pa lang, ganyan na yung panahon. Siyempre, kabataan, excited ka sa ganyang ulan. Hindi ka magdadalang kapote. Ang kapote namin doon, yung plastic lang na ano, yung plastic na kasi yung katawan ng bata. Pinubutasan lang namin sa sleeve. Ako, dahil siyempre, excited, gusto mong maligo sa ulan, hindi ako nagdadala. So magtatanim kami ng palay, alas 7 lusong na. So ganyan, basa, excited ka pa eh, may kalaro ka. Tapos sa bandang alas 10, alas 11 hanggang hapon, mangangatog ka na sa lamig. Kailangan mong tapusin yung araw kasi pag hindi ka umabot ng alas 12, wala kang bayad. Kailangan tapusin mo yung alas 12 para half day ka. Ngayon pagka lusong mo ng alauna, gininaw ka ng alas 2, half day lang din ang bayad doon. O kaya abutin ka ng alas 4 o alas 3, hindi ka umabot doon sa takdang oras na full day. Half day lang ang bayad sa'yo. Magkano lang bayad sa'yo nun? Pinabutan ko yung pagtatanim ng palay, 12 isang araw. Tapos ang presyo ng bigas nun 7 yata, 7.50, mga ganun. So makakabili naman ng ng 1 kilong bigas yung maghapon mong trabaho sa bukid. Tapos meron ka pang ulam na saging na berde. Tapos pag kinabukasan makikipagtanim ka na naman, magbabaon ako ng kanin sa dahon ng saging. Tapos yung ulam ko saging lang, kaya isang tuyo lang, ganun lang. Kaya pagka ganyang maulan, naalala ko yung panahon na yun, yung nakikipagtanim ng palay. Mahirap na masaya, marami kang kalaro. So ito yung magandang pausok ko. Matagal ang usok.
Ayan o. Usok-usok lang yan, lalo na pag naulan ng ganyan. Ayos yan. Hindi naman, siguradong bibigyan na yan. Bibigay na. Ba? 2, 4, 6, 8, 10. Sumulong ah. Bulong na eh. Naka-12 na eh. 15. 16, 17. Ayan na pala. Oo. 10 yung uli mo, no? 10. 100. Ah, sumulong. Okay lang yun, may napipitas pa. Kahit umuulan pare. Mas mga na eh. Tumingin ka ba yan? Nakatabo yung mga maninit. Hmm. 210 kilos sa may segunda. Ayos. No. Kaya pa, nung Hindi pwedeng ipasok yung tricycle. Putik. So okay lang kung mabasa, wag lang yung ampalaya. Ito nyo, ano na to? Totoong baboy na to, no? Oo yan. Buto-buto na yan eh. Pare, taba-taba lang. Kahapon puro taba yung upo. Ano pala, tawag sa Kapampangan, no, babing maklak. Eka, nyo, ikaw pala. Babing maklak, eka. Kahoy na bini. Ayos na nga. Pag nato nyo, wala nang kakain ito. Kalamansi nilagay mo niyan, no? Sarap yung kalamansi. Nandiyan ka. Ay, nakakita. Solve yung ano ka. Ito. Tapos na sila. 1, 2, 4 na lang. 4 na tudling na lang. Meron mang matira ngayon dyan. Siguro 1 o 2 tudling na lang. Kasi maulan eh. Hindi kami nakapag ano ng buong araw. Pasilong-silong. Kanina habang nagpapahinga kami, hindi ako nakatulog ng tanghali kasi nag-iisip ko yung simula ko kung paano ako napunta sa YouTube. Nasa Taiwan ako noon 2018. Isang taon na lang patapos na yung kontrata ko. 2019 uuwi ako February.
So 2018 nag-up early ba? Or nasa kalagitnaan na ng 2018. Nag-start ako mag-upload. Tinry ko lang. Gusto ko lang makita yung sarili ko sa YouTube na nasa Taiwan ako kasi nga hindi na ako babalik. 2019 umuwi ako. Walang sweldo nun. Halos 8 months hindi ako kumikita sa YouTube nun kasi nasa 1,500 lang yung subscriber ko. Tapos pag uwi ko dito nag 3,000. So doon ako nagsimula. Actually kasi hilig ko nung nasa Taiwan ako, YouTube lang. Isa sa mga una kong napanood sa YouTube si Casey Neistat. Sa Pilipino naman si Kong TV. Yan yung mga una kong idol nun. Well, hanggang ngayon naman. Kaya lang si Casey Neistat di na masyado nag-upload. Taga US, sa New York. Yan yung mga inspirasyon ko dati. Unang nanood sa akin 3, 5, 10. Tuwan-tuwa ako guys nun. Grabing tuwa ako. Tapos pagka ako guys, isa ako sa mga unang Filipino vlogger sa Taiwan. Kasi nung time na yon naghahanap ako ng Filipino vlogger. Nagse-search ako sa YouTube, wala akong nakikita. So hindi man ako nauna, siguro isa ako sa mga naunang vlogger sa Taiwan 2018. Tapos nung umuwi ako, nagsilabasan na yung mga nag-uumpisang mag-vlog. Nung bago ko umuwi, nagpa-meet and greet ako, nagpa-meet up ako. Yun, nakakatuwa kahit 10 lang yung pumunta, 15. Nakakatuwa. Ganun ako nagsimula. Naisip ko lang 6 years na. Nung pag-uwi ko, pinagawa ko yung bahay. Matagal pa bago ko napaayos yung bahay, pinaumpisa ko lang yung terrace. Tapos maraming nanood. Doon ako nag-boom. Yung time na yon, before pandemic. Tapos yung pandemic na yon, 2020 ba yon? Grabe yung views ko noon guys. Merong 100,000, 500, merong pa nga 1 million. Ngayon marami nang nagbablog hanggang ngayon. Pero ako thankful pa rin ako kasi nandiyan pa rin kayo sumusuporta after 5 years, after 6 years, 45 days maghahalaw kami dito. 15 kasi 45 days to. Meron na ako nakikitang medyo malalaki na. Ayan yung mga ganyan, pero hindi pa rin siya ganun kaganda dahil bungang puno. Yan, talia po yan. Yan. Ayan yung mga unang halaw natin. Ayan, mga bungang puno. Alalaan natin kung hindi takaw crack yung talia. Ngayon pa lang kami magtatanim ng tag-ulan ng talia. Ayan mga bungang puno. Unang halaw namin, naalisin na namin lahat yung mga bungang puno siguro na yan. Dati buwan ang binibilang natin, weeks. Ngayon araw na lang. Lapit na, konting tiis na lang, konting tiyaga. Ayan, hindi na namin ginalaw, hindi na namin binali kasi masyadong makapal. Minsan pag nagbabawas ako ng sanga sa ilalim, kaya lang katulad yan, tingnan nyo, meron siyang bunga, o diba, nakakapanginayang alisin. So tataas natin siya. Ito yung inaalis ko, yung mga maliliit na sangang ganito. Ito, sabi ko alisin na to mga ganito. Papansin naman natin pagka yan kagaya nya, no, maliit na sanga, aalisin na natin yan. Yan. Meron ngang nag-comment na napag-isip-isip ko rin, iniisip ko rin. Sabi niya, Sir Jim, magbawas kayo ng dahon sa ilalim, masyado makapal. Pwede, masyado kasi siya makapal para makapag-focus siya sa bunga.
pwede po natin gawin yun pagkatapos namin dito. Bawas-bawas tayo ng sanga. Dahon. Gusto ko magpasalamat sa mga nag-wish na sana umani tayo na maganda rito. Sana magbilang anghel po kayo. Dahil sa ngayon ito yung inaasahan natin. Okay guys, bukas naman po ulit. Maraming salamat.